ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang ginang sa Camarines Sur walang awang sinakta ng isang lalaki. Ang pananakit nakunan pa ng video. Sa cellphone video makikitang tinadyakan ng lalaki ang ginang na itatago namin sa pangalang Sheila. Hindi pa nakontento, sinabunutan din siya ng lalaki. At nang aming i-review ang video, napag-alaman naming asawa pala mismo ni Sheila ang nanakit sa kanya. Itatago namin siya sa pangalang Dante. Aba-aba, ganyan ba magbakal? Tarinyo brutal? Bawal yan! Isang menor de edad mula sa Rizal, nilapastangan at pinagsamantalahan. Ang mas masaklap, ang suspect na matanda, kakilala daw ng biktima. Shocking ang revelation. Hindi siya nakapagsumbong kaagad kasi natatakot siya at binabantaan siya. Papatingin siya. Sa loob ng 5 taon, nagpalipat-lipat ng hideout ang matanda. Hindi pwede yan. Ang pagtunto ng mga otoridad sa mailap na suspect. Sama-sama nating resibuhan. Positive? Nandyan daw. Nandyan sa loob po. Sa loob? Oo. Magaling ako sa loob. Positive lagi. Ipito. Paupahan. Para lahat. Yamate. Yamate daw, yamate. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maligawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Suspect sa pangahalay na walang parang bula. Makalipas ang 5 taon ang suspect, natunto ng hideout. Tapos na ba ang maliligayang araw niya? Dumulog sa resibo ang ginang na itatago namin sa pangalang Beth. 2022 nang magsumbong ang dalagitang kamag-anak ni Beth na itatago namin sa pangalang Karina sa ginawang panghihipo raw sa kanya ng isang kasamahan sa bahay na si Rodrigo, hindi niya tunay na pangalan, at isang senior citizen. 9 na taon na raw nilang kilala at kasama sa bahay si Rodrigo. Isang gabi, nakita kong tumatakbo si Karina palabas ng kwarto. Tinanong ko siya, bakit siya tumatakbo? Sabi niya, wala. Pero nung gabing iyon, pinaghihipuan siya, kaya natakot siya. Sinampahan ng kasong acts of lasciviousness ang suspect at agad na dinakip. Karoon kami ng gulo sa bahay. Nagpatawag ako ng barangay. Pinahuli ko siya. Tapos pinakulong ko. Ang kaso sa kanya, acts of lasciviousness. Dinala ko siya sa police station, tapos kinulong na siya. Pero nakalaya rin siya matapos makapagpiyansa. Hanggang isang matinding revelasyon ang isiniwalat ni Karina. Lumalabas na bukod sa panghihipo, ginahasa rin pala ni Rodrigo ang menor de edad noong 2018. Binalikan ko yung bata, tinanong ko siya, tinanong ko ng tinanong. Hanggang sa nagtapat yung bata na siya ay nirape ni Rodrigo. Sabi ni Karina, 2018 daw. Dinalaw siya, nirape siya. Edad na noon ay 13 anyos. Galit ko na naawa kay Karina. Ang galit ko na gusto kong patayin si Rodrigo. Pinagsampal-sampal ko siya. Sa pagkakataong ito, kasong rape at sexual assault ang isinampa laban sa suspect na si Rodrigo. Pero nakapagtago ang suspect. Dahil dito napabilang siya sa most wanted ng Region 4A. Nito lang May 3, 2023, ibinaba ng Branch 18 ng Family Court ng Cainta, Rizal ang warrant of arrest laban sa matanda. Kaya tinuloy ko, pinursigi ko at lagi kong yung kaso niyang rape para pagbayaran niya ang ginawa niyang kawalang hiyaan kay Karina. Hanggang itong June 28, isang tip ang natanggap ng mga otoridad sa pakikipagtulungan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG DSOU, kasama ang resibo. Agad na ikinasa ang paghuli kay Rodrigo. Susunod, mapasakamay na kaya sa wakas ng mga otoridad ang suspect sa pangahalay? Yamate daw, yamate. Abangan mamaya! Isang ginang sa Camarines Sur walang awang sinakta ng isang lalaki. Ang pananakit nakunan pa ng video. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon.
Dahil sa isang tip, nalaman ng mga otoridad ang posibleng kinaroroonan ng suspect sa pangahalay sa isang menor de edad sa Rizal. Pinlano ng mga pulis ang entrapment operation. Nagpanggap ang isang asset na bibili ng lupa na pagmamay-ari ni na Rodrigo sa Rizal. Yun lang, negative. Walang Rodrigong lumitaw sa kanilang bahay sa Rizal. Pero maya-maya pa, isang video call ang natanggap ng asset. Nang sagutin niya ito, kumpirmado ang suspect na si Rodrigo ang nasa kabilang linya. Tingin daw ng bahay mo. Di ba yun palagi mong tinatanong sa akin? Oh. Sige. Oh. Eh, so magkano ba, anak? Taga saan pa kayo? Sa ano po, Kainta lang po. Mahirap yan. Kainta yan eh. Saan kayo sa Kainta? Sa may ano lang po, sa Floodway po. Sa may tulay. Oo, malayo yan. Oh. Ba't kayo nakapunta dyan? Nasabi lang po sa amin nung na binibenta daw po dito. Hindi man nagpakita, hindi tumigil ang mga otoridad sa pagtugis sa kanya. Hanggang sa isa pang tip ang nakuha nila na posibleng nasa Marikina City si Rodrigo. Sinuyod ng CIDG, DSOU at Resibo ang dalawang barangay sa Marikina City. Titignan natin yung bahay na sinend ko dyan sa messenger natin. Tignan nyo kung meron kayong suspect siya na yun, tao kayo agad o hinto kayo para tignan yung mabaigi. Kasi medyo dito na yun eh. Makalipas ang ilang oras na pag-ikot, wala pa rin ang hinahanap na suspect. Pero sa tulong ng social media, natunto ng address ng live-in partner ni Rodrigo. Dito na lumitaw ang posibleng kinaroroonan ng matanda. Ang lokasyon, Makati City. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang grupo. Maghiwalay ulit tayo, umikot kayo. Ito sir, pati itong ito yan Nilooban dito yo. Sir, ito yan sir. Pare, sa lubong na yun, lapitan mo na agad yun. Galing ako sa loob. Positive, dami. Ipinto, paupahan. Nakatara lahat. Yamate. Ay, yamate. For real na talaga, nasa loob ng bahay ang mailap na suspect. Ang pulis po kami. Alam niyo naman po siguro. Taga CIDG po kami. Wag na po tayong gagawa ng hindi maganda. Hindi ako nakatayo eh. Ang suspect natuklasang na-stroke noong nakaraang taon. Opo. Alam mo naman siguro na yung kaso niya. Nandito po kami upang arestuhin po kayo sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng Family Court, Port Judicial Region, Branch 18, Cainta, Rizal po. Sa kasong rape under Article 266 in relation to Article 266B, the Revised Penal Code. Kayo po ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa atin. Ayon sa suspect na si Rodrigo, fake news daw ang krimeng ibinabato sa kanya. Hindi po totoo yun. Matay na ako, tsaka ng Diyos, hindi ako talaga nagpiyasa nga ako, tapos nung hearing ko ng February, hiningan ako ng 200,000 damage perwisyo raw. Wala akong ibayad. Patunayan naman talagang hindi ako ng rape. Alam niyo po bang meron na po kayong warrant po doon? Opo. Sabi sa akin niya, may warrant daw ako pag hindi ako matin. Hindi na ako makatin. Wala akong pambayad sa korte na 200,000 piso para sa kanya yun. Kung ano man, patawarin na ako. Wala naman akong ginagawang masama. Para magpagaling na lang ako dito. At saka inom ko yung gamot ko. Iniinom ko eh. Mahal ang gamot ko eh. Pag naubos yan, wala nang bibili ng gamot sa akin. Tsaka pag humiga ako sa ganyan simento, iba pakiramdam ko. Nanginginig yung katawan ko. Pineperahan lang daw siya ni Beth, kaya siya sinampakan ng kaso. Hanggang sa nagkasakit ako, pinakulong niya ako. Hanggang sa hindi na ako mati ng hearing kasi nga 200,000. Sabi niya, damage perwisyo raw. Mari naman itong itinanggi ni Beth. Wala akong hinihinging pera sa kanya. Alam ko wala siyang pera. Anong hihingin ko sa kanya? At kung ako man hihingi, hindi 200,000 lang. Yung akusado na to, kung saan-saan kasi nagtaguto gawa ng inilabas na warrant of arrest ng Branch 80 ng Cainta Rizal sa kasong rape, object rape at assault. Sa tulong na rin ng e-warrant system ng PNP, madali nating nakita yung address ng kinakasama nito o yung live-in partner nito. At nang binuksan din natin yung e-rogue, doon natin nalaman na mayroon pa pala siyang kaso na acts of lasciviousness. Wala naman pong kriminal o gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan na aamin siya. Walang magnanakaw o walang mamamatay tao na aamin na gano'n ang kanyang ginagawa.
sa pagkakadakip sa suspect, makakapag-move on na raw ang pamilya ni Karina at umaasang mabilis na gugulong ang hustisya para sa kanya. Mabuti sa kanya yun. Tama sa kanya yun. At gusto ko, habang buhay na siyang magdusa sa kulungan. Tama siyang makulong ng habang buhay kung habang buhay. Pagdusahan niya, ginawa niya yun eh. Kasalanan niya, panagutan niya. Susunod! Sa cellphone video, makikitang walang awang tinadyakan ng kanyang asawang itinago namin sa pangalang Dante, si Sheila. Hindi pa nakontento, sinabunutan at kinaladkad din siya ng asawa. Ngayon, ano ho nais ninyo mangyari? Ako po sana, ang gusto ko itong mangyari, mapakulong talaga yung asawa ng kapatid ko. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Feeling action star kung sapakin, kaladkarin at pagtatadyakan ang asawa. Kaya naman naghain ng reklamo para mahuli na ang nang abuso sa kanya. Pero papayag kaya kay padampot ang sariling asawa? Dumulog sa resibo si Aya noong June 19. Dala niya ang resibo ng pananakit sa kanyang kapatid na itinago namin sa pangalang Sheila. Nung una nyo mapanood yung video, ano ho, alam ko masakit yan. Pero paano nyo ho, paano nyo ho ikikwento ito, ihahayag ang inyong saloobin sa ating mga manonood po? Bilang pong kapatid at nakakabatang kapatid, siguro naman po kahit sino naman po ay masasaktan sa nakikita. Kasi may nag-send ng video sa akin, may nag-send ng video sa magulang ko. Ang pinakamasakit po dito yung pinagtatadyakan po siya, tiningnan lang po siya ng side ng lalaki. Habang binubugbog. Sa cellphone video, makikitang walang awang tinadyakan ng kanyang asawang itinago namin sa pangalang Dante, si Sheila. Hindi pa nakontento, sinabunutan at kinaladkad din siya ng asawa. Pinapalo siya ng mukha. Ngayon, ano ho nais ninyo mangyari? Ako po sana, ang gusto ko itong mangyari, mapakulong talaga yung asawa ng kapatid ko. Wala na kaming inaksayang oras. Nagtungo sa Bato, Camarines Sur ang resibo. Dito, nakausap namin ang ina ni Sheila na si Aling Esther. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Esther, sobra siyang nasaktan nang mapanood ang video ng pananakit sa anak. Masakit po. Ako iyak ng iyak po. Nung makita ko pa lang yung video, dali-dali akong pumunta, hinanap ko pinahanap. Naghanap kami sa kanya agad eh. Parehong may iniindang sakit ang mga magulang ni Sheila, pero sa kabila nito, hindi raw nila kakayaan na may malakit sa kanilang anak. Dahil kung ganyan din lang, sigaw ni Esther, isoli mo na lang ang anak ko! Kukunin ko pa rin siya kahit ganito kami, wala kaming hanap buhay. Kukunin ko rin siya. Bahala na, mabubuhay naman. Kumakain pa naman kami kahit ilang sa tatlong beses ang araw. Nakakainom pa naman ng gamot kahit paano-ano lang. Baka raw kasi gawin ang pananakit ng hindi lang once or twice, baka mag-level up pa. Pangamba ko noon, sabi ko baka ulitin pa ulit. Ayoko nang mangyari. Baka dumating na naman ang oras na magsabi, oy, sinaktan ulit. Ano, di masakit, ang sakit sa loob. Gusto ko lang lang yung anak ko na wag na sanang maulit ang nangyari. Bago pa man lumala ang sitwasyon, kasama ang Municipal Social Welfare and Development o MSWD, isinangguni namin sa Bato Municipal Police ang sitwasyon ni Sheila. Puntahin natin yung barangay Los Reyes. Then, ma-coordinate din po tayo sa barangay para alam din ang barangay. Maging ang hepe ng pulisya na shocked nang mapanood ang video. Pagsumbong mo dito, 1920 na? 20 na po dahil isinend po yung video sa anak ko. 20 na po, tsaka ang gusto ko lang pong mangyari, kausapin na lang po ninyo muna yung kung anong niya, mangako siya na hindi na talaga niya gagawin. Dahil pag ganyan man ay, baka
Kahit yan mga kasi cycle na Wala yan, yan. cycle of violence. Ano Dire-diretso yan. Wala yan. Hanggang Pakiusap, hindi wala yan, yan. matitigil. Ang ano niyan, dapat niyan i-separate na muna. Ayaw daw po niyang makulong ng asawa niya. Talagang anyway, ayaw po niya. Doon na lang tayo sa ano, Punta na lang po na. kung anong magagawa natin para matulungan siya. So, hindi sa ayaw niya, kundi kung ano ang magagawa natin para matigil yung pananakit. Yan, opo, yun na lang Wow. po. Opo. So, Wala ring inaksayang oras sa mga operatiba. Dumaan muna sa barangay ang mga pulis at MSWD. i-rescue tayo. I-rescue. Pinupupok na baba. Matagal na pinupupok. Makita mo yung video. Sabi ko nga kung recently yan na pinakita sa akin at ako mismo ang pupunta dyan. Si Sarahan. Maraming report na yan sa inyo dito. Lakad papunta sa bahay. Pagdating sa bahay, natatan ng mga pulis ang lalaking nakita sa video na nanakit kay Sheila. Walang iba, kundi ang asawa niyang si Dante. So bakit mo sinasaktan yung asawa? Yun lang po sir nangyari yun kasi na ano sa akin yung anak ko na umuwi daw na madali ng araw. Na kuminom. Tapos sinabihan ko na tumigil na sa pag-inom baka magkasakit. Kailan ba nangyari yung pananakit mo? Nung gabi rin na uminom sila na magdamag. Anong, Kasi po, so sa tingin mo ba yung rason mo tama? Mananakit ka? Kasi na ano sabi niya, kahit sinaway kong tumigil sa pag-inom kasi pag magkasakit, walang ibang pipirwisyo kami rin. Ako, Pinaliwanagan din si Dante sa kasong posible niyang kaharapin. So alam mo ba na yung ginawa mo isang krimen? opo. Kasi violation yan ng 9262, ano? Meron tayong batas na violence against women and their children. Okay. Pag sinambahan ka ng kaso ng asawa mo, so makukulong ka. Kinausap din si Sheila ng hepe ng Bato Municipal Police. Pero si Sheila nakuha pang sisihin ng sarili. Ano po, kasalanan ko naman po. Kaya po nanon. Hindi rason yung kahit kasalanan mo, saktan ka. So, hindi justified yon. So, ngayon, papayag ka na lang ba na gano'n na lang ang gawin sa'yo ng asawa mo? Na, Hindi naman po ulitin yung Naku ate, tapos na po tayo sa martyr era. Kinausap ng social worker si Sheila. Ay, isipirit ko muna po Sa barangay hall na itinuloy ng mga otoridad ang pagkipag-usap kay Dante. Hindi pwedeng pamarisa ng mga ganyan. Basta-basta mo na lang sasaktan ng asawa mo ng ganyan ang dahilan. Ano ba mat anong dahilan mo, mali pa rin. Nakausap din ng pulisya ang mismong kumuha ng video. Itinago namin siya sa pangalang Tessie. Ayon kay Tessie, hindi raw niya matiis na nakikitang sinasaktan ng kanyang kaibigan. Sabi ng kapatid ko, nakakatanda sa akin, saka yung kaibigan ko na nag-send sa kaibigan niya, i-video para ano naman mangyari sa babae. Tayuan niya maano, kaya videoan niya. Napatitingin lang kami sa kanya kasi naawa kami, wala kami magawa, puro kami babae. Paglilinaw nila Sheila at Tessie, hindi raw sila nagiinuman sa bahay bago sila sinugod ni Dante. Taliwas ito sa dahilan na sinabi ni Dante kaya niya napagbukatan ng kamay ang asawa. Tapos sinabihan ko na tumigil na sa pag-inom baka magkasakit. Hindi po. Kaya ako nag-inom. Ano ba talaga, Kuya Dante? Ano po yung kinagalit ng mister ninyo? Doon ko sa cellphone. Tinatanong niya ako sa cellphone na kung saan. Nagsinungaling pa ako sa kanyang wala sa akin. Pero tinago ko talaga yun. Kumbaga sa may alaala ng anak namin. Ayaw niyang mawala yun. Hindi rin pinalampas ni Aling Esther ang pagkakataon na makausap ang manugang. Isipan mo, gilibo mo sa marikaging ko. Paliwanag ni Dante, hindi naman masakit ang ginawa niya sa misis. Aray ko po! Makulog siya na kanto kanya to, so nabutong pasubok niya, pero kinuhain ko yan, so kuha ko tail ko, bukuman ito talagang sa ipang ulit to. Ibinusun ko sa naiya. Mamabaraw at video. Giit ni Esther, hindi siya papayag na margabyado muli ang anak sa poder ng asawa. Uturuhon mo pa. Uturuhon mo pa. Di na ako mairak mo. Hindi siya na ako nairak, kamtangan kaiging ko. Banangon mo ka na preso kiran. Amo pinagrurumuro po ito na. Anumang malasakit at pagmamakaawa ng ina. Sa huli,
mas pinili pa rin ni Sheila na sumama sa asawang si Dante. Kasi naman po namin na mag-asawang na din maghiwalay. About sa para sa mga anak namin. Mensahe ni Sheila sa kanyang pamilya. Wala akong magagawa kung yun ang nakakawa. Dahil nasaktan din sila. Basta sabi ko sa asawa ko din na ulitin. Pero gaano niyo po kamahal yung mister ninyo? Hanggang kamatayan. Yun, talaga mahal ko talaga yan. Pero walang lusot si Dante sa ginawa niyang atraso dahil para sa mga pulis, tuloy ang kaso. We will assess the merit of the video. So, yun po. At kukunan po namin ng salaysay yung mismong testigo natin na kumuha ng video at yung may bahay kung saan nangyari yung pananakit doon sa biktima. So, after nan, kung kumpleto na po natin yung mga dokumento na kinakailangan natin, magpapile po kami ng regular filing na Violence Against Women and Their Children or Republic Act 9262. Nakalagay po doon sa provisions ng RA 9262 na kung if ever na ayaw ng mismong victim na mag-file ng kaso, so meron tayong ibang options. Any person na may knowledge doon sa nangyari. Halimbawa, doon sa bahay nila, nakita ng kapatid o kaya yung anak, pwedeng magreklamo. Yung basta meron siyang alam doon sa nangyari, doon sa insidente, pwede siya yung magsampa ng kaso. Paliwanag ng WCPD ng Bato Municipal Police, karaniwan na ang kaso ng mga asawang babae na pinipiling manahimik at magtiis kahit na sinaktan o inabuso na ng asawang lalaki. Ano yun? Yung between doon sa maghihiwalay sa rape, i-preserve ba yung family nila o ano ba mangyayari sa mga anak nila, magiging broken family sila. Grabe yung burden na nakaano sa kanila. Mga ganyang cases talaga, ma'am. Pag magrereklamo sila sa amin, ma'am, rinirefer pa rin namin yan, ma'am, sa psychological evaluation. Nitong July 8, dinalaw ni Sheila ang kanyang mga magulang. Hindi man makapagsalita, ramdam sa ama ni Sheila ang pag-aalala at pagmamakal sa anak. At kung gugustuhin ni Sheila na bumalik sa poder ng mga magulang, makasisigurado raw siyang bukas ang kanilang tahanan. Nangako siya na gano'n, okay na yun sa akin. Naman nangako siya. Kung hindi sa inyo, hindi mangyayari yung ganitong na nakapag face to face kami na ano. Salamat din sa inyong lahat. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo. Walang lusot ang may atraso.